Ito na nga po ngayon mga boss ang ginawa ko pong ocean table. Napakaganda po niya. Akalain po natin na ang ginagawa po ng mga taga-ibang bansa ay nagagawa rin pala natin dito. Ito po talaga ay parang isla tingnan na mayroong beach. May buhangin, may mga bangka, may mga shell, at higit sa lahat, mayroon po siyang alon. So naway panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung paano po ito ginawa step by step. At ang mahalaga mga boss, kung ano po yung mga materialis na ginamit po natin dito. So let's go. At ang pinakaunang ginawa po natin mga boss ay niliha po natin itong kahoy. Actually, ginamitan ko po ito ng grinder at sander. Bago ko po ito minamano-mano. At nang malinis na ito mga boss, nagtimpla na po tayo ng E+, ANB, Crystal Clear Laminating Epoxy. Ito po ay gagamitin ko po dito para pang first coat. Ibabrush ko lang po ito. Nang sa ganun mga boss, matakpan yung mga pores ng kahoy o bitas ng kahoy na doon po magsimula yung pagbabubbles. Sa pagtimpla po nito mga boss ay hinahalo po ito ng 3:1 ratio. Haluin po nating mabuti ito mga boss kapag nagtimpla po tayo dito dahil kapag hindi po naayos ang pagtimpla po nito o ang paghalo ay hindi po maganda ang resulta ng ating trabaho. At least mga 3 to 5 minutes. At pagkatapos nating timplahin, hintayin po muna natin ng at least mga 5 minutes bago po natin ito ibuhos o i-brush. So dito nga po mga boss, sinimulan ko na po yung pag-apply po nito bilang first coat dito po sa ating kahoy. Importante po kasi mga boss na gawin po talaga natin ito para nga po hindi po tayo magkaroon ng problema kapag ibinuhos na po natin yung ating chemicals. Yung iba mga boss, hindi na po nila binabrush ito o hindi na po nila nilalagyan ng first coat. Dahil magdepende po kasi sa epoxy resin po na gagamitin po natin. Ito po kasing ginamit ko mga boss ay laminating epoxy po ito mga boss. Para sa inyong kalaman mga boss, ang laminating epoxy ay mas mabubbles po siya kumpara po sa mga casting epoxy. Kapag casting epoxy mga boss, okay lang po siguro na hindi po natin i-first coat gaya po ng ginawa po natin ngayon. Pero dahil sa ito po ay laminating epoxy, kailangan po talaga natin gawin ito. So pagkatapos po mga boss nating i-brush at natuyo na po, inilatag na po natin mga boss yung ating kahoy dito po sa ating molds o forma. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano po natin ginawa itong ating forma. Basta kahon lang po yan mga boss. Tapos nilagyan po natin ng sealant paikot po ng kahon na ito para hindi po tumulo kapag ibinuhos na po natin yung ating chemicals. At sa puntong ito mga boss, titimplahin na po natin ang ating pangbuhos. Kinukulayan ko po ito ng dye pigment para po sa epoxy resin. Ito po ay kulay blue na liquid ang pangkulay na ito. At ito nga po mga boss, minikos-mikos lang po natin ito para po magkaroon ng kulay. So dahil sa marami po tayong tinimpla at kukunti lang muna ang aking gagamitin, nagsalin po muna ako ng kaunti. Hindi po kasi pwede mga boss na ang laminating epoxy, timplahin natin ng maramihan na magresulta po siya ng makapal na buhos. Ito po ay mag-crack po siya. Kaya hindi po marami ang ating tinimpla dito mga boss na unang buhos. At ito na nga po mga boss, ibubuhos na po natin o ihahalo na po natin yung ating hardener, ang part B. Muli mga boss, ang pinaka-importante po dito na maihalo po talaga natin ng maayos ang ating part B o yung ating catalyst bago po natin ito ibuhos. At sa puntong ito mga boss, ibubuhos na po natin yung ating unang buhos. Ang kapal po ng ating unang buhos mga boss ay umabot lamang ng 1 pulgada. Ang kahoy na ito mga boss ay mayroon pong 2 pulgada o 2 inches. Kaya maaaring magdalawa o magtatlong buhos po ako. Sa mga nagtatanong po mga boss kung saan po natin itong natutunan ang mga ganitong klaseng trabaho, ito po ay natutunan ko sa kapapanood po ng video sa YouTube at sa Facebook. At dito mga boss, madalas kong sinasabi dito sa mga videos ko mga boss na kung kayang gawin ito ng mga taga-ibang bansa, kaya rin natin ito gawin. Ang mahalaga lang naman dito mga boss na meron tayong magamit na chemicals at meron po tayong magamit na kahoy na kagaya po nito. At ito mga boss, ginagamitan na po natin ito ng heat gun. Nang sa ganon, magputukan po yung mga bubbles na nagsulputan. At dito nga po mga boss, sinimula na po nating lagyan ng design. Ang una ko pong ginawa dito mga boss ay nilagyan ko po muna ng buhangin para magmukha po siyang beach para mas makatotohanan tingnan. At ang ginawa ko po ngayon mga boss ay binuhusan ko po ng walang kulay. Nang sa ganon, tumigas yung ating buhangin para kapag ginamitan na natin ito ng hangin mga boss para sa ating alon, hindi po matatangay yung ating mga buhangin. At dito, nagdagdag po tayo ng mas dark para mas mukhang malalim po ang dagat na ating gagawin. At ang ginawa ko nga po ngayon mga boss ay maglalagay na po ako ng kulay puti para gagawin po nating artificial na alon. Sa paggawa po talaga nito mga boss, ang mga ganitong klaseng trabaho ay kinakailangan po ang dedikasyon po nito. Kailangan po na interesado ka talaga. Dahil kapag ang gagawin po natin mga boss ay tira bahala lang, maring masayang lang ang pagod mo at higit sa lahat ang chemicals mga boss. Sobrang mahal
at maaring masayang lang ito. So dito nga mga boss, ginamitan ko po ito ng hangin po mula sa air compressor para maitulak ang kulay puti na nilagay ko para magmukha po siyang alon. Pwede rin naman ang heat gun at pwede rin po ang blower. At dito nga po mga boss, kung gamiton po natin ang ating imahinasyon, mukha po talagang totoong dagat at merong alon. Dagdag pa ng 2 bangka na nakadaong sa buhangin at mga shell na nasa buhangin. So pagmasdan po ninyo mga boss, yung lalim po ng tubig. Yung nasa ilalim po, akala po talaga natin na totoong tubig po talaga na meron pong malalim at meron pong mga bato-bato na nasa ilalim po. Ang kulang na lang po talaga dito ay isda. At dito nga boss, magsimula na po tayo sa pagliliha. Number 80 grit po ang gamit po natin ditong una. Sinundan po natin ito ng number 100, 120, 150, 240 at 320 bago po natin ito i-flood coat. Sa mga nagtatanong nga pala mga boss kung saan mabili ang E+, ANB, crystal clear laminating epoxy na ginamit ko mga boss. Ang pagkakaalam ko mga boss, meron po ito sa Lazada. Kung pagsamasamahin ang mga araw sa paggawa ko dito mga boss, ay umabot pa ito ng 1 linggo. Pero dahil sa marami pa akong ginagawa din, marami pa akong trabaho, umabot pa ito mga boss ng 1 buwan sa akin. At dito mga boss, nagresulta naman po ng maganda yung aking ginawa. Positibo po ako mga boss na marami pong mag-order po dito. At sinisigurado ko po sa may-ari po nito mga boss na matutuwa po siya dito. At para nga pala sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss. At huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para marami pong makakita po nito. Maraming salamat po. Sagot na yan ni Larry, trust me na.